Jeffian! Nantaya. Kamusta? Finally, we're showing, May 6. Yes! Malapit na. Ang ganda na. Basta starstruck ako, sorry. Alam niyo naman. JM, finally, we're launching your team up in the summer kilig movie of the year. How does it feel? Malapit na. In less than a month, we are showing nationwide. Excited ako sobra. Kasi first, Wow, mga yan, kakaibang film. shit, man. Wow! Go ahead na. Nawala ako. Hindi, I mean, excited ako sobra kasi first film na with Fiam. And siguro mas nangingibabaw sa akin yung excitement ko pagdating kay Fiam kasi excited ako sa kanila na mapanood ang pelikula ito. Kasi seryoso, 100% sure ako na once mapanood nila yung pelikula, mas magmamarka yung pagiging actress ni Fiam. Sir Kit ko, nagbibigay siya. Ang galing ni JM, like a true gentleman, ano? How he makes Puri his leading lady. Piang, Yes. yung sinasabi ng lolo mo na Yes. napakagaling marunong. Magaling din siya. Sobrang galing niya. As in, napahaga niya ako kung paano niya pinagtry si ERR bilang best friend ko. Hindi naman nagkakala in real life. Best friend na lang namin. Wow! Sige lang. Hindi naman nagkakala in real life na mag-best friend kami. So, pero syempre, nagulat ako sa mga pinurtray niya sa RR. Kasi, ganun mo, no? Ganun ako. The review, as we speak po, the official trailer po ng Almost Us has already reached more than 20 million views! Ano po ito in 24 hours? So mamayang gabi, magpo-48 hours na. So I can imagine, Mr. Seb, no? Kung ilang million na tayo tonight. And hopefully by May 6, 200 million tayo. Opening day. Sir Keith and Direk Dan, totodo ko na ito ha, kasi na may special part ang script. Kaya kailangan special din ang gumanap ng Kenzo. What was it na gusto natin ma-emphasize dito about the presence of Kenzo Dustin in the movie? Important kasi yung parang yung character very fantastic. Diba idol siya? Correct. Magical kasi nga nasa atin. Ayun, yun ang kailangan natin ma-emphasize dito na may, yung fantastical element. Fantastic element. So parang kailangan meron talaga siyang leading man, fantasy element. So ganito na si Just like every may fangirling moment, Yes. fanboying moment, takwa tayo, di ba? Yes. So just like Janine, meron siyang ganun kay Kenzo. Yes, meron ganun. So meron certain kind of attraction. Kaya nga yung dynamic nilang tatlo, parang meron kang meron kang fantasy. Correct eh. Oo. Tapos yung best friend syempre, sana ako na lang yun. Pero, ayun, panoodin nyo na lang. Sir Keith, dagdag tayo ng konti pa what Direk Dan said. Kasi mukhang nag-relate ka talaga dun sa character, sa part ng Kenzo, being part of the equation ni Janine and RR Direk. Sir Keith. Yeah, it was actually good to do a movie from the fans' perspective. Diba? So Janine is like the admin of the Kenzo fan group. She's been following his career, and so she writes these stories, putting Kenzo in unbelievable situations. So with Project 8, we had a lot of fun coming up with those imaginary situations that we could put Kenzo in, na medyo fantastical, pero makikita mo din yung softer side din ni Kenzo. So it was a lot of fun to play with that, especially from that perspective. So every fan, movie fan o fan for that makaka-relate dito sa pelikula to Sir Keith. Yeah, I think so. Nakikita mo Just like a fanboy like me, di ba? Na makaka-relate dito sa story ng movie. Yeah, nakikita mo on how passionate the fans are, the things they do to see the artists, meet them, and also the friends that they have to support them. Right, fans like RR and supporting Jimmy. It's nice to see it also from that perspective. Yeah, love letter kasi yung pelikula to the fans. Ayun! Paano ba yung mga fans sa nila mga ideas? Ayun, yung treatment namin sa nila.
Direk Sonny, napakaswerte niya na he got the part. Why Dustin Liu for us Kenzo? Ayun, ano nga eh, when I was talking to Claire, naghahanap kami ng pwedeng itakat kasi alam namin na yung base ng GM Flag sobrang solid. So kailangan namin ng strong, kumbaga, actor for that role na mag-play ng isang idol, isang fantastic idol na usually you see lang in Flag's imagination. Okay. So, okay. I think we need one more question for Direk Dan and kailangan natin siya i-release. Sorry guys, magkakaroon tayo ng another session with him please. This was Sir Keith with Direk Dan. Siguro sa premiere night. Oo, about the movie Jerry. Okay, thank you Jerry. Of course. Direct, namit ba yung na-deliver ba ni na Piang and JN yung expectation mo sa kanila? Kasi dun sa child number 82, anak ni Boy Canana, siyempre alam naman natin siya yung doctor sa Himalaya. Ang bida ron si JM lang, pero si Piang super supportive talaga ron eh. Kasi kahit di siya ekal ha, kahit ng premiere. Talagang nandun lang siya kung sumusuporta si Piang. Pero nung gawin ng may direct mo na sila, na-meet ba kung ano yung ina-expect mo, yung gusto mong makita sa kanila? Kasi nung una in love ka lang dahil looking at them, ano? Pero, Ako kasi pag may ka-work ako, it's more of, madami kasi mga galing, pero ang important kasi yung attitude. Nung nag-start tayo mag-shoot, sinabihan ko sila na pag maka-work tayo, three things. Ikaw on time, memorize your lines, and huwag kayo tutubusin kung wala kayong bago. And alam lang lahat ng actors na ako. And they exceeded my expectation. Aga sila dumadating, 30 minutes early. Pagdating nila sa set, never ko silang never ko na-encounter din nila memorize yung lines nila. May mga sequences kami na just ko ilang pages na tuloy-tuloy yung take. Dahil yung treatment namin natin. And third, gusto ko, I like working with actors na may sarili ng take. Sa script, may idea sila. So parang we really take time before the shoot to discuss the script. And na-impress ako na may balance sila. Kaya parang ano kasi, ayun, it's very important yung attitude. Aside from, I can think about how good they were, pero kasi very important sa akin yung attitude sa akin. And yun yung talagang sinudo ko. Si JM naman talaga siya yung revelation dun sa Sinimalaya as yun. Pero JM and Piang, kumusta si Direk Dan Villegas? So, first, before kami mag-tape, or before kami mag-tape, mag-start, alam mo, in-expect ko talaga na first day ko pa lang, papagalitan na ako ni Director. Legit, dumadalag sinabi ko sa'yo. Sinabi ko talaga sa kanya na, akala ko pagalitan ko na ako. Kasi syempre, hindi naman natin alam, diba? And then, hanggang sa matapos yung eksena namin, or yung pag-taping days, masasabi ko na isa si Direk Dan sa mga pinaka-chill, pinaka-sobrang gaan na nakatrabaho ko ever. And sobrang hands-on din talaga ni Direk Dan sa lahat ng bagay, ultimo, mga maliit na bagay, mapapansin niya yan. So, siyempre, super grateful ako na first solo film namin ni Jeff, si Direk Dan na naghawak. Diba? Comeback movie ng swerte namin. sa genre rom-com, kayo napili niya mag-take. Yeah, so sobrang nakakatuwa at sobrang excited na ako. Kaya, panawalin niyo po ang moments kasi may 6. Hindi po kayo. Hindi sinabi ko lang para, Nung una na-pressure ko na siyempre, direct Dan. And ako personally, kinakabahan ako nun kasi ramdam ko baka may expectation na kasi nabalitaan ko rin yung naging feel ko sa Sinimalaya. Pero, parang nagtiwala na rin ako sa direct Dan yan. Nung sinerch ko yung IG na bumungan agad sa akin yung Gawad Urian. So, okay. Hindi tayo pwedeng ma-change lang dito. Kaya pag-usahan natin, pagbutihan natin. Ganun. Ayun, hanggang sa nakailang araw ko ng dating days. Grabe, mas... yung ina-expect ko na yung kasi aura ni Direk kung titignan mo siya. Alam mo yung parang
tititig pa lang, susunod ka na. Pero nag-enjoy ako sobra na siguro sa tulong din ni Directa, kami nung natapos namin i-shoot yung film, mas minahal namin yung craft namin, yung pagmamahal sa filmmaking kasi hindi lang siya basta nagdidirect nag-share din siya ng knowledge niya pagdating dito sa art na to. So, masarap yung baunin. Kasi na bata ko si Direk Dan. Ang bata ko siya, 40 pa lang siya. Eric dyan, no? Sorry. Direk, nag-enjoy daw sila sa katrabaho ka. Can we share that? Ano lang, Sir EJ, isip bata. Ayan. Yun nga, babalik ako sa ano eh. Kasi, naniniwala ako talaga na ano eh. Ang hirap ng schedule natin, shoot, diba? So, madami mga galing, pero very important talaga how they approach the craft. And I do think itong dalawang to malayang maaari. Dahil kumbaga, magaling na, tama pa yung attitude sa trabaho. So, that's a very good way. Before the last question talaga, Direk, I'd like to ask you, bakit napag-perfect ng isang Dan Villegas na mas kilala sa genres ang makapag-direct ng isang the perfect rom-com? May style ba dun, Direk? O automatic sa isang filmmaker na pareho ng pelikula yan? Bakit nagawa mong ganito ka-fabulous? Nanood kasi sila, ang team ng Friday at 1 o'clock. Nag-viewing na po yung buong team, everyone was raving. Like, how were you able to perfect Almost Us? Thank you. Hindi ko Actually, channel mo lang yung inner feeling siguro. Tapos, very important din kasi yung the team you work with. Kasi yun na nga eh, kumbaga aside from having a great cast, the people, sense, JP, kumbaga parang team effort siya eh. Hindi mag-work yung pelikula kung ano. Ginagawa na lang sa pelikula niya yung ano niya. Okay, we can accommodate another question kasi talaga medyo tight yung schedule ni Direk Dan. Direk, at this point, would you like to invite and thank everyone for coming today? Yes, pasensya na po kayo. Maraming salamat po sa pagpunta. Alam ko po Sunday. So, thank you po to taking time off your weekend para makapunta dito. So, sa May 6 po, all Gustas. Starting po the brilliant actors here, JM and the film. Yun po, supportahan po natin. Maraming salamat po from Regional Films and Projects. Alright, thank you, Direk Dan. I'll see more of you. I'll see you on the next week. Pamela, every night na Yes. Susugat na ba ako? Bahala na. Ano yun? Nanay ba talaga? Woo!